Isang rice retailer sa Muntinlupa naman, nilagay na nila na lugi sila sa ibinebenta nilang bigas. Lugi po kami. Oh, lugi kayo. Seth, tanongin ko sa'yo, sino ang binoto niyong ka-presidente? Kung si Marcos, you deserve it. Kung hindi si Marcos, better luck next time tayo. Tiis-tiis na lang muna tayo. Pasensya na ho, huwag ko kayo magagalit. Pasensya na. Kawawa talaga eh. Nakita mo, patawa nga ito. Nasabi ko nga, grabe oh. Muntinlupa naman, nilagay na nila. Nilagay niya na oh. Ang capital namin, 48 pesos. Pinamimigay na lang namin ng 45 pesos. Mahiya naman kayo kung tatawad pa kayo. Boss, ilagay mo na lang dyan. Mahiya naman kayo kung tatawag pa kayo. Pambira, lugi na kami ng 3 piso kada kilo. Ano ba gusto nyo mangyari? Patay na lang kami, ganon? Eh sana pala, nagbukas na lang kami ng foundation. Hindi na lang sana binukas namin dito negosyo. Wala silang choice eh, Madam Lynn Tasya eh. Sino ba naman ang gago negosyante magtitinda ng palugi? No choice sila. Kasi pasasara sila eh. Pag hindi sila nagbenta ng ganyang kababa. Ganyan ang ginawa sa mga LGU eh. Kaya kawawa talaga. Tapos, ang bida-bida ng gobyerno na to, bibigyan daw sila ng ayuda. Na ayudang magiging maglalaho na. Nalugi sila sa ibinebenta nilang bigas. Lugi po kami. Kaya lang po, kaya nga may nakalagay po kami na maximum of 1 kilo per person. Dahil limited din po yan, kokonte, para po mapagbigyan lahat. Ang 15,000 pesos na ayuda para sa mga maliliit na rice retailer, maaaring simulan ng ipamigay nitong weekend sa Metro Manila. Maaari, pero wala na yan. Maaari lang, di pa sure. Ayon sa Department of Trade and Industry, hindi na raw kailangang magsumite ng mga resibo. Basta rehistradong retailer sa mga Rice Retailer Association o sa LGU, mabibigyan. Kasama ang mga sari-sari store na nagbebenta ng bigas. Alam niyo pa, alam mo kung anong tawag dyan? Meron ako nakausap kanina eh. Ano ba yung pin-rice cup? Yan ba yung bigas ng mga aso? Bakit bigas ng aso? Kasi meron pala, pasensya na ho ha, huwag ko kayo magagalit ha. Medyo hindi po kasi ako talaga masyadong kumakain ng mga bigas-bigas, ng kanin. At saka hindi ako nagsasaing. Ang rice ko po kasi yung basta iba. Okay? So, tinanong ko, sabi nila, ano ba yung price cap na yan? Yung bigas para sa mga aso o bigas talaga para sa tao? May ganun pala. O, totoo. Meron pala yung mumurahing bigas na medyo may amoy, mabaho. Tapos, pang-aso lang pala yun nila pinapakain yun. Tapos, hindi pala yun talaga yung binibili ng tao. Alam niyo yung binibili ng tao na may mabango ang amoy, maayos ang amoy. Sabi ko, may ganun pala. Kasi pag nag-compute ka, imagine mo you're talking about more than 50,000 retailers. Tapos hihingi ka ng mga resibo kung magkano mo nila nabili. Kanina nakipagpulong ang DTI sa Grain Retailers Confederation of the Philippines para rito. Pero pangamba ng mga retailer, hindi aabot lalo na sa mga retailers talaga natin maliliit. 2 to 3 days lang po yun. Ang sabi ng DTI, yun na nga eh. Yan ang problema dyan. Yung kahit yung sinasabi nilang ayuda, hindi naman sigurado lahat mabibigyan. Okay? Pangalawa, kung mabigyan man, okay, sabihin na natin kung mabigyan, ilang araw lang yun. Yung maibibigay na yun to compensate doon sa lugi nila. Itingnan pa muna ng gobyerno sa loob ng 2 hanggang 3 linggo kung pwede nang i-lift ang price cap. Sana mag-stabilize na yung market prices. Tapos, re-recommend na ng Price Council kay Presidente na i-lift na. Hindi, alam nyo, maganda talaga niya mga Pilipino. Wag na po tayong kumain. Tapos ang problema ng Pilipinas, wag na po tayong kumain. Ha? Para walang problema. Anyway, at least meron naman pong kinikita ang mga kongresista natin pagdating sa mga proyekto. Yun naman na importante. Tayo mamamayan, tiisin na lang natin, wag na tayong kumain. Ha? Anyway, tatai rin naman natin, sabi ni Diego Latigoy. Tita Ed, salamat po
Hindi, kaya ako sa inyo, magkape na lang kayo. Anyway, lahat tayo mag-practice na lang tayo ng intermittent fasting. Isang beses lang kumain sa isang araw. Pwede ho ba? Ganun na lang? Para tapos na problema nating mga Pilipino. Kung ganun lahat tayo, malusog. Isipin mo yun, lahat tayo hindi kakain, intermittent fasting lang. O kaya OMAD, isang beses lang kumain sa isang araw. Tapos ang problema ng mga Pilipino. Nakakalungkot raw, sabi ng Bantay Bigas, na nauna pang bigyan ng ayuda ang mga retailer kaysa mga magsasaka. Matagal na kaming nananawagan ng 15,000 as support subsidy para mapataas yung kanilang yung produksyon. Isipin nyo, matagal na rin pinangako sa mga farmers yan, ayuda. Ngayon wala pa. Ngayon gusto nila ngayon bigyan ng ayuda ang mga retailers. Nagpabudol na kayo nung una, papabudol pa kayo uli ngayon. Ganun ang bayan natin. Sabi ng Department of Agriculture, 95% ang compliance sa price cap. Pero sa ilang pwestong nagbebenta nito, madilaw o di kaya'y durog ang bigas. Kaya si Rodel na may maliit na karinderya, bumibili pa rin ng premium rice na 52 pesos kada kilo. Bukod sa durog pa, medyo may amoy pa. Yun nga yung sinasabing pagkain ng aso daw eh. Grabe, no? Sabi ng DA, isumbong daw sa kanila kapag may nakitang bigas na hindi kaaya-ayang itsura na... Sabi siguro, natutuwa mga aso, same na daw tayo ng kinakain. Hindi, alam mo kung saan ako talaga naiinis dito. Naiinis ako hindi dahil sa ganyan eh. Alam mo kung saan ako naiinis? Kung talagang naghihirap ang buong bayan natin, lahat tayo naghihirap. Sige, magtiis tayo mo. Kasama sa pagsasakripisyo. Ang problema ko, hindi lahat tayo naghihirap eh. Tayo lang mga ordinaryong Pilipino ang naghihirap. Samantalang, ang ating gobyerno, mga opisyal, panay ang party sa Malacanang, panay ang fashion show. Mga kongresista natin, labas-pasok ng bansa, kung saan siya nagpupunta. May panahon pa para mag-celebrate ng honeymoon. May panahon pa para magpunta ng ibang bansa, di naman sila kasali dun sa state visit, kailangan lagi nasa likod. Ngayon, 40% na ang kinikita, hindi lang unang mga congressman, pati yung leaders nila. Anak ng weteng, oh. Kaya nga, nakakainis eh. Alam mo, sa pamilya, isipin nyo na maigi to. Kunwari, pamilya kayo, isa kayong malaking pamilya. Cristobal family. O, marami kayo, di ba? Kunwari, marami kami, magkakapatid. O, halimbawa. Tapos sinabi ng tatay mo, magsakripisyo muna tayo kasi mahirap-hirap ang buhay ngayon, ha? Sakripisyo muna tayo. Okay lang. Magsakripisyo tayong lahat. Pero baka mamaya, yung tatay mo naman, biglang nagsusugal, nagpa-party, umiinom, panayang KTV. Tapos sasabihin sa'yo, magtiis muna tayo, sakripisyo muna tayo lahat, ha? Diba sakit sa pakiramdam nun? Kaya tama, tapos kinakain ng tatay, steak. Kaya nga sarap sigurong tingnan kung ano kaya kinakain dyan sa Congress ng mga kongresista natin. Kasi yan yung sinasabi ni Magalong eh. Na kinaiinisan niya eh. Kung siya, kinaiinisan niya, ako rin, naiinis din ako doon dahil sa pensyon. Dinadali ang pensyon ng mga pulis, ng mga sundalo natin, tapos yun ang binabawasan, tapos habang itong mga congressman natin, ninanakaw ang pera natin, kinukurap, kinakaltasan ang bawat proyekto. Yan yung sinasabi ni Magalong eh. Diba? Bakit ang magsasakripisyo ang mga uniform personnel natin? Nakakairita yun. Ginagago nyo ang taong bayan. Tapos eto na naman tayo. Ang magsasakripisyo ang bawat mamamayan. Ang bawat Pilipino magugutom habang kayo mga congressman, ang laki ng kinikita nyo mga animal kayo. Ang laki ng kinikita nyo sa mga proyekto habang ang taong bayan kumakain ng bigas ng aso. Diba? Kaya nakakabuisit eh. Okay lang sana, pare-pareho tayong magsakripisyo eh. Ang problema, nagsasakripisyo lang yung taong bayan eh.
Habang ang mga opisyal natin, tuwan-tuwa sa mga hinihit-hit nilang pulburon.